Hi guys, good morning. So, it's Friday, November 24. Ayan, bigla-bigla na lang naisipan ko na mag-hike na mag-isa. Total naman wala tayong kasama talaga na. So, naisipan ko na lang bigla na pumunta ng bundok. Yung malapit lang sa amin. Actually, naka-2 beses na akong bumalik doon. So, magiging pangatlo to. Itatry ko. Total naman, pangatlong araw ko na to sa pagbabalik sa paglalakad para medyo umimpis naman tayo. Kahapon, ayun, tulad nung in-upload ko sa aking Facebook page, mula Central, pabalik ng Causeway Bay, ayan, naglakad lang tayo. So ngayon, gusto ko naman lumayo-layo para naman masulit yung ating pag-exercise. Ayan na yung bus. Minibus lang tayo. Sana meron pa. So ayan guys, na sa minibus na tayo. Naririnig nyo ba ako? Pasensya naman kung wala akong headset. So medyo lilis muna tayo ng istorya ngayon. Wala muna tayo sa ating vacation serye. Biglaan na lang ngayong pagising ko ng bandang alas 4. Dahil nga nagsisimulan tayo uli maglakad. Ang naisip ko, para medyo mahaba-haba yung aking lalakarin, gusto kong pumunta ng bundok. So gusto kong mag-hike. So medyo lilis man tayo sa ating istorya dahil medyo mahaba-haba pa naman yung ating araw para makapagbakasyon sa Pilipinas. Ngayon mag-hike tayo mag-isa. So ayun na nga, kung nasabi ko na ba o nabanggit ko na ba, dito lang tayo sa malapit na kung saan napuntahan na namin o napuntahan ko na. So magkita-kita na lang tayo doon. Medyo malapit na rin tayo. Andito na tayo sa focus sa lugar na to, pero i-update ko na lang kayo pagka malapit na tayo o doon na ako sa bundok. Hi guys, nandito na tayo sa bundok. So doon sa starting point, pag-akit ng hagdanan na mataas, may pamimilian ka kung papuntang Bremer Hill or papunta doon sa Jardins Lookout. So dahil tayo ay nagsisimula uli na mag-hike at I think last 3 years or last 2 years yung huling akyat ko ng bundok, yon medyo grabe yung huling akyat ko ng bundok kasi ilang bundok yung dinaanan namin. So okay pa yon kasi meron pa tayong energy at may lakas pang ating binte. Pero ngayon, dahil sa sobrang tagal na natin hindi nakaakyat ng bundok, mas pinili ko muna yung Bremer Hill para medyo mababa yung ating aakyatin. At unlike dun sa Jardins Lookout, pagka dumiretso ka doon, malayo na yung lulusutan mo para makauwi. Ito, kung hindi ako nagkakamali, maraming tundaan. Pero the last time na nag-Bremer Hill kami, ang labas namin sa Quarry Bay. Tama, sa Quarry Bay. So, dito muna tayo. Ayan, medyo sumikat ng araw. Ngayon, medyo malamig pa rito sa taas. Pero naka-sleeveless lang ako sa loob, naka-short lang ang ating attire for today. So, yun lang. Kasi medyo tataas naman po ang ating klima ngayon, hindi naman masyadong lalamig Kaya ng manipis na windbreaker. Kaya kung medyo mainit na mamaya, magtanggal na lang tayo ng windbreaker. So, ayan. Inuulit ko, list muna tayo sa ating istorya. Wala muna tayong vacation serye. Ayan, kaya mamundok muna tayo. So, i-update ko na lang kayo kung saan talaga ako makakarating. Ewan ko kung saan lang talaga makakaabot yung aking mga paa. See you later! So, ayan guys, nandito na tayo sa tulay. Ayan. Pero dahil malakas ang agos ng tubig sa ilalim, so try kong bumaba dito. Para lang makapagpa-picture at makakuha ng konting video. Ayan. Nako, hawak-hawak tayo. Nako, mahirap na yung madulas. Tagal ko pa namang
hindi makit ng bundok. Hala. So ayan, diba? Ang sarap sa tenga. Kapag ka nature ang usapan, ang sarap kaya sa tenga yung naririnig mo pagka nasa bundok ka. Ang sarap lang sa pakiramdam na ano, no? Na nakabalik ka sa nature land. Sa bundok, sa dagat. Ang sarap sa pakiramdam. So ayun na, nakalagpas na tayo sa tulay. Tinutungo ko to na o binabaybay ko yung hagdanan na papunta rito. Kung hindi ako nagkakamali, dito makikita yung ano ba yon? Size circle? Sisal? Yun yata. Nakalimutan ko na eh. Sisal ba ang tawag doon? O Sar Circle. But anyway, kung mararating ko yun, good. But so far, actually ha, konti lang pala umakit ng bundok kapag weekdays. Kasi Friday lang ngayon. Tama ba? Weekdays sa Friday. Weekend is Saturday, Sunday. Anyway, correct me if I'm wrong. Hindi tayo perfect ng tao. Katagal-tagal dito sa Hong Kong, hindi mo pa alam yan, ayan. But anyway, hindi naman big issue yun. Ayan, medyo matingkad na yung araw. Wala. Almost buhat nang dumating ako dito, ilan pa lang yung nasasalubong ko. Kakunti nga ang market kapag simpleng araw lang, ano. Usually dati kasi pagka umakit kami Sunday, kaya marami kang masasalubong ng mga kapwa nating Pilipino. Pera pa yung mga in-check. I hope hindi ako naliligaw, ano. Di bale, meron naman tayong Google Map. In case na maligaw tayo, babalikan ko na lang yung aking dinaanan. Anyway, mas gusto ko pa nga bumalik sa dinaanan ko kasi pagbaba mo, nandoon na kagad yung bus na papunta sa amin. Kung dadaan ako o dadiretso ako sa Pakwari Bay, medyo malayo. So far, sa tagal ko hindi umakit ng bundok, hingal kabayo uli. Oo siguro 3 buwan ako. Kaya biglang lumaki yung kumbaga, okay na eh. Medyo pumayat na ako nun eh. Umimpis na nga mukha ko eh. Kung napansin nga ninyo nun, medyo lang naman. Hindi ko naman sinabing pumayat ng todo. Kasi nga nagsisimula pa lang tayo mag-diet 7 months ago. Pero dahil natengga tayo sa loob ng bahay ng almost 3 months, nagiinom ng gatas, kain tulog, walang ginagawa, hindi napapagod, hindi natatagtag, biglang lobo talaga tayo sobra. Ano mayroon doon?
nakita akong tao eh. Ah, meron nga. Nagtitimba. Anyway, tuloy tayo. Sana hindi lang ako kasi naggatas ako bago ako umalis ng bahay. Kumain ng 2 itlog. Wala nga pala akong baong pagkain. Tubig lang ang dala ko. Isang tumbler lang ang ating baon na tubig. Kaya okay lang, busog naman kasi naka2 nilagang itlog ako. Saka 1 cup of milk. Ayos na yun. May energy tayo para maglakad. So anyway, balikan ko na lang kayo kapag natagpuan ko na yung hinahanap ko. Okay? Babush! So ayun guys, narating na natin yung parang stopover, first stopover. Although meron doon sa baba, may malit na stopover doon. Yung pwede kang tumambay pansamantala, pwede kang kumain. So ito yung tinatawag ng morning worker garden. So sa pagkakaalala ko, nung una akit namin dito, nag-stopover ako dito sa lamesang to. Ayan, din ako uminom ng tubig. Yun yung kauna-unahan kong umakyat sa bundok o first hiking ko dito sa Braemar Hill. So far so good. Halos walang katao-tao. Ayan. Although doon sa baba, doon sa maliit na tambayan, meron doon mga 3 lalaki ata na matatanda. Doon sila nagluluto-luto. So water break muna tayo. Oh, ganito yun. As in, ganito yung aking unang akyat dito sa Braemar Hill. Ganito as in. Naupo ako rito. Kinuha ko yung aking water bottle. Makikita nyo dyan yan sa aking vlog kung babalikan nyo. Kung willing lang naman kayo balikan yung aking first hiking. Ay, ang tanong, dito ko ba yun na-i-upload? I don't think so kung dito ko na-i-upload sa channel kong yun. I think doon ko siya na-i-upload kay Papa Ian Vlog dati. Kaya lang wala na yung vlog, wala na yung channel na yun. Pero ano yun, nasa akin pa yung video na yun. Na-i-download ko siya bago ko binura yung channel ni Papa Ian Vlog. So anyway, konting tambay, water break finish. Yosi muna tayo, yosi break. And then lakad ulit tayo. Sa ngayon, meron na tayong 8:20 in the morning. Ayan, di makita. Kasi kailangan naka-face, ano siya. Ayan, 8:20 na ng umaga. Sarap ng hangin. Anong lasa? Basta masarap. Yung mapipil mo na fresh air siya talaga. So kaya pa yung lamig, although naka windbreaker lang tayo. Although sa loob ay naka-sleeveless lang para kung sakaling biglang uminit, nawala yung hangin, ready naman tayo para hindi tayo masuffocate. So ayun guys, see you later sa update natin dito sa Braemar Hill. Huwag tayo masyadong magpahaba ng ating video para hindi tayo panawaan na panoorin. Oh my God, natatakot ako. May baboy ramo. Oh shit. Napakit tuloy ako ng upuan. Takot ako. Baka bigla tayo sugurin ng baboy ramo. Oh my God. Ayun siya oh. So ayan guys, nakaalis na tayo sa unang stopover na kung saan pwede magpahinga panandalian. So pakikita ko lang sa inyo yung medyo mababaw na bangin. Pero I think hindi ka naman bubuhayin nito. Charot. So babaliktad ko yung camera. Pakita ko sa inyo. So ayan guys. So as you can see,
pagka nagkamali ka ng tapak dyan o madulas yung sapatos na nasuot mo, yung hindi marunong kumapit or hindi makapit sa bato, dadaos-dos ka talaga dyan at mahuhulog ka dun sa baba. Ayan, ewan ko lang kung buhayin ka nyan. Malalim-lalim yan. Ang masama nyan, yung babaksakan mo. So ayan, medyo matingkad na yung ating haring araw, tahimik na paligid, at kakaunti ang tao na nag-hike ngayon. So ayan, medyo nawala na yung hangin kasi nandito tayo sa pababa tayo pababa. Kaya medyo nawala-wala yung hangin. Kaya baka mamaya magtanggal na tayo ng ating windbreaker. Kasi medyo mainit-init na. So, sa pagkakaalala ko, itong pababang hagdanan na to, dito kami dumaan noon para lang makapunta sa Sir Sisal. Sir Sisal nga, I think. Mukhang hindi naman ako nagkakamali. Kaya sana mapuntahan natin. Medyo natatakot lang, greedy, kasi dahil kakaunti ang tao, tulad nyan, solo flight ako bababa, medyo bahala na, ginusto ko to, kaya laban lang. Wag lang sana ako makakasalubong ng baboy ramo uli. Hi guys, aaminin ko, hindi ko alam kung nalagpasan ko na yung way na papuntang sa Sir Sisal Road. Ayan, parang alam ko na yung tawag sa kanya. Medyo malayo-layo na yung ating nalalakad. Hindi ko pa rin nakikita yung path niya na papunta sa Sir Sisal. But anyway, kung saan man ako tatagos nito, okay lang kasi nag-enjoy pa naman ako sa aking paglalakad. Saka anong oras na ba? Alas 9 pa lang naman ng umaga. Hindi natin alam kung saan lalabas itong daraanan ko. Wala naman problema kung hindi ako makapunta mismo do sa pupuntahan ko Ang hanap ko lang naman talaga yung maglakad. Pero kung mapupuntahan ko yung path o yung tinatawag na viewing path, gano'n ba tawag doon? Bonus na lang yun. Pero as of now, alam ko sa sarili ko na palayo na ako. Parang mali ngayon nasabi ko doon sa una nasa Quarry Bay yung akin labas. Kasi naalala ko noon, yung first time namin na umakyat ng bundok dito sa Braemar Hill, doon din kami bumaksak sa malapit doon sa binabaan ko. Malapit doon sa bahay ng amo ko. But I think as of now, sa nakikita nyo sa likuran ko, hahanapin mo pa ba ang pointing view? Kung dyan pa lang makikita mo na yung mga dapat makita sa baba. Pero mas maganda kung makakarating tayo doon sa Sir Sisal. Malay naman natin, baka mas maano pa yung mapuntahan natin. At least bago. So ayan nga guys, lumagpas nga tayo sa tinatawag nilang na Sir Sisal Ride. Nagkakanda bulol-bulol tayo. Nagkamali ako, akala ko Sir Cycle Road. So
O ayan, Sir Cycle Ride. So natatandaan ko itong lugar na to, itong daanan na to, kung hindi ako nagkakamali, ito yung nanggaling kami sa Mount Butler. Yun doon sa taas. Yun yung pang ilang bundok na ba yun? Kung pang ilang beses hike ko na yun. Yun yung nakanda, iyak-iyak ako sa kakatawa. Anyway, ito yung daanan na yun. Ayan, may dadaan na sasakyan. Padaanin muna natin bago tayo magsalita. So, ayun na nga, nalagpasan natin yung Sir Cycle na hindi natin natagpuan. Ngayon, babalik na lang tayo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, sa pagkakatanda ko, pauwi na to eh, itong way na to. Pauwi na yan eh. Ang baksak mo dyan is Quarry Bay. I think so, yeah. Quarry Bay ang baksak niyan. So, ang gagawin ko, ayoko pa naman umuwi. Alas 9, pasado pa lang naman ng umaga. At hindi ko pa naman natatarget yung aking gustong i-target. Tingnan ko nga, nakakailang step na ba tayo? 4,356 pa lang. So, it's too early to go home. So, I decide to go back kung saan ako nagsimula. So, halika na. Balik tayo, akit ulit tayo. Nagkamali talaga tayo. Actually, hindi ko matandaan kung sa pagkakatanda ko, kumanan kami nun paakyat eh. Pero okay lang yan, kaya yan. Hindi ko kailangan may makakasama lagi para matagpuan ko yung dapat kong puntahan. Kakayanin. So, ayan guys. Meron ditong way na pagka umakyat ka sa taas, ito ay papunta ng Shumashan. Tama ba pagkakabanggit ko? Yan, Shumashan, 'di ba? Tapos yung palang umabot ako sa daanan, yun pala ay papuntang Taipung. Tapos itong binabalikan ko, ito yung papuntang Braemar Hill. So, hindi klaro kung ito yung papunta ng Sir Cycle Ride. 'Di ba? Eh ayoko naman din umakyat kasi ayoko nga masyadong lumayo. Kasi una sa lahat tanghali ako dumaan. Tanghali ako nagpunta dito, alas 7 na eh. Sa kanilang pagkamaga ako bumaba. Shumashan. I think nadaanan na namin yan noon eh. Pero okay lang. Balik tayo. Pero pag kami nakita uli ako na ganon at papunta sa Sir Cycle, kahit paakyat pa siya, walang problema. Basta may matarget lang sana ako kahit isa. But anyway, kung wala ang problema. It's not a big deal. Okay? Gusto ko lang din talaga maglakad. So ayan guys, so nakabalik na tayo sa dinaanan ko kanina, kaya nagtiwala ako dito, pinalo ko yung Sir Cycle Ride. So kumanan ako. So dito nga ako dumaan. Pero nung dinire-diretso ko, lumabas nga ako dun sa may kalsada. Pero may daan din dito sa kaliwa. Ito yung kaliwa, doon yung kanan. Hindi ko lang alam kung ito na yung tamang daan na papunta sa Sir Cycle Ride. But anyway, anong oras na ba? Mag-aalas 10 na po ng umaga. So, hindi ko alam kung dediretso pa ba ako sa papuntang Sir Cycle. Pero kung hindi man ako dumiretso ngayon, okay lang din naman kasi pwede naman ako bumalik. Sarap sa pakiramdam ano, yung nandito ka. Pero upo muna ako bago muna ako mag-decide kung dediretso ba ako sa target ko or babalik na lang ako. Marami pa namang time, marami pa namang panahon.
So, upo muna tayo. Buti hindi ako nag-alis ng ng windbreaker. Pawis yung likuran ko. Tapos biglang humangin, parang muntik pa ako masumpit ng hangin. Water break muna tayo bago tayo lumakad. At habang nag-iisip tayo kung ano ang magiging desisyon natin. Anyway, dagdag experience to sa aking paglabas sa aking lungga, sa aking comfort zone. Yosi break and then water break, then go. Kasi mag-alas 10 na po ng umaga. Buti na lang bago ako umalis ng bahay, nakapagsaing na ako, na marinate ko na yung itotorta kong dilis. Kaya pag uwi sa bahay, magluluto na lang ako. Mali. Sa isang banda, kahit naligaw ako, okay lang kasi kahit papano sa ilang buwan ko na hindi nakapaglakad-lakad at nakulong sa aking bahay, dahil yun ang zone ko, yung laging mag-isa, dahil loner akong tao, okay lang din naman yung mahaba-haba ang nilakad mo. Bale, siguro ang mangyayari kapag hindi ko tinuloy ang lakad na to na papunta sa Sir Sisel, babalik na lang ako sa pinanggalingan ko para sakto pagbaba ko doon sa hagdanan, bus na agad na papunta sa bahay. Pauwi na ba? So ayan guys, ang dala lang natin maliit na bag. Yung ating medium bag at yung large na bag, iuwi na sa Pilipinas, na ilagay ko na sa baksyon. Hindi ko na makailangan na may mga ganun pa akong mga bag dito sa pag-hike ko. Kung sakaling magtutuloy-tuloy ako ng pag-hike kapag walang ginagawa o kapag nainip lang, kahit maliit na bag, siguro ang gagawin ko, kakain na lang muna ako bago umalis ng bahay. Tapos magbabaon na lang siguro ng biscuit. Pero ngayon wala akong dalang biscuit. Hindi ako nagdalang pagkain. Inuulit ko kung nabanggit ko man sa inyo. Water lang ang dala natin. Ayan, kaunti na lang. Kaya kailangan bago ito maubos, makalabas na tayo dito sa bundok. Para hindi tayo ma-dehydrate. Kasi kahit medyo malamig dito sa bundok, pinagpapawisan tayo. Yun ang mahalaga doon. Yosi break, then go. Babalik ako kayo kung ano magiging decision ko. Okay? So, ayan guys. I decide na umuwi na lang. Alas 10 na po. At medyo mahaba-haba pa yung ating lalakarin para makalabas sa bundok na ito. So, nagdesisyon ako kung saan ako nagmula. Doon na lang ako babalik. At isa pa, sa tagal-tagal kong kahit pa paano na nakapag-hike, excuse me, ngayon ako hindi nakapaglagay ng op para sa mga lamok or niknik. My God, naupo lang ako saglit, pinapak ako ng niknik. Diba? But anyway, ganun talaga. Kung minsan, may mga bagay tayong nakakalimutan. Diba? Di bale, sa susunod, babalikan natin to. Usually, kung sakali man na mag-hike at mag-hike uli ako, baka ito at ito lang din na malapit lang sa amin. Hindi ako pwedeng lumayo. Gawa ng alam naman ninyo, dun sa mga nakakapanood ng
all video ko, meron tayong alaga. So yun na nga guys, nakababa na tayo sa mahabang hagdanan. So gawin lang doon yung sakayan ng bus na pauwi. Ayan, so babalik na lang ulit tayo dito kapag kung kailan ulit tayo sisipagin na mag-hike at kung kailan tayo na magkakaroon ulit ng time. So doon sa mga kapanood nito, maraming salamat sa inyo, sa mga nakakasubaybay pa ng aking mga vlog, kahit bibihira lang tayo nakakagawa ng mga video. At sisingitan ko muna ng kung ano-ano yung ating vlog, at yung ating vacation serye is medyo paputol-putol kasi medyo mahaba-haba pa naman ang time para asikasuhin yung mga luggage ko o pati yung luggage ng alaga ko. So susundan na lang natin yung ating vacation series kapag aayusin ko na yon. So for now, kung ano lang yung magagawa ko munang vlog, yun muna yung isisingit ko dito sa aking YouTube. Kasi, ayan, para lagi tayo may update kay Lolo. Anyway guys, maraming salamat. This is Naya Azaret, kung inyo pang natatandaan. Yung medyo sinisipag noon, pero nakaranas ng pagiging tamad. So sana nandyan uli kayo at mapanood nyo uli yung ating mga video. Anyway guys, maraming salamat. This is Naya Azaret. Maraming salamat po. Bye bye. See you uli po sa ating mga susunod na video. Anyway.